The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elise Cupides. Morning, morning! Happy Friday, Pastor! Happy Friday, Cha! Of course, magandang gising natin. Manong Ted, good morning din sa'yo at sa ating mga taga-subaybay. Morning! Bihira ko marinig si Brad Jeff na ang tawag sa akin Manong eh. Oo. Para kaming tsuhin, Yan. ano? Oo, para, Bakit? para ba nakakatanda, ano ha? Bawian mo din ng Manong Jeff. Ha? Okay. Sige, kuya, go ahead na. Anong O, atin? ito na, ready na si Pastor Jeff. Ano meron ngayon, Pastor? Well, ang meron ngayon, birthday ng ating kababayan ko to sa Central Luzon State University, Ate Maria Cecilia Fernando. Happy birthday. Thank you for listening, buong CLSU nakikinig sa atin. Well, Cha, biyernes na naman. Makakapahinga na tayo, no? Karamihang kababayan natin pag papasok ng weekend, ayan, nakakapagpahinga. Pero tanong, nakakapagpahinga po ba talaga tayo? Physically speaking, maaaring physical, pero minsan emosyonal, ang dami pa rin natin iniisip. Na-experience nyo na po ba ito? Yung kahit anong gawin mo, parang pasan natin yung daigdig, yung mga term, no? Pagod na tayo, pero wala kailangan tuloy-tuloy pa rin eh. Have you ever felt po yung parang yung weariness, yung nade-drain ka na, nabe-burden? Alam niyo po, may magandang imbitasyon ako sa inyo. Ito yung imbitasyon ni Jesus sa atin ng mga napapagal at nahihirapan. Sabi po sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito po ay isang imbitasyon. Yung pong sinabing lumapit kayo, it talks about proximity. Sabihin po, hindi po malayo ang Diyos, siya po yung nag-iimbita sa atin. Hindi kasi niya i-impose yung sarili niya sa atin. Jesus invites us to come to Him. Hindi natin kailangan lumabang mag-isa. Lahat po tayo, given na, may carry tayo mga burdens, responsibility, may mga failures din tayo, mga worries, mga fears. And kadalasan nga po, yung pride natin, sinasabi, kaya mo yan, inaral mo na yan, pinagdaanan mo na yan, kaya mong mag-isa yan. Tandaan nyo po, hindi natin kailangang mag-isang labanan. Okay? Lalo na yung mga single mom na nakikinig ngayon or solo parent, maring tatay yung single, parang ang bigat-bigat. Maring seniors ka po ngayon na nakikinig at yung mga anak mo ay may kanya-kanya na ring buhay at pilit nating nilalabanan. Alam niyo po, si Jesus, He promises rest at hindi lang po physical na resto, yung rest ng ating kaluluwa. Alam niyo po itong klase ng rest na to, it's a peace na hindi mabibigay ng bakasyon or tamang tulog. Ito pong rest na to ay masusumpungan sa pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Yung alam mong assured ka, sigurado ka na hawak niya yung future at hindi ka niya pababayaang mag-isa. Yung pong grasya niya ay araw-araw ay fresh at siya po ang bahala sa bigat na yung dinadala. Kaya kung ikaw ngayon ay bigat na bigat, ang dami nag-email sa akin siya at nag-message sa Facebook dahil sa ating anong say mo Brad, pinagdadasal ko sila. Sumasagot ako, pinagdadasal ko. Yung iba naman, hindi naman katanungan, nagpo-pour out lang ng kanilang saloobin dahil walang mapaghingahan. Ang lagi ko lang advice sa kanila, aside sa practical advice sa Bible is, magdasal tayo, Nay, magdasal tayo, Tay. Pause and pray. Pause and pray. Kasi po yung imbitasyon na yan, sabi, kayong lahat na napapagal. Hindi po siya yung kayo na mabait, kayo na mayaman, kayo na... Wala po. It's an invitation to all to come to Him because His relationship is available. Again, ulitin ko lang po ang aking bersikulo na binasa, Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po dahil ikaw ang nagdadala ng aming bigat ng saloobin. Dahil Lord, ikaw ang may dala ng aming future, yung aming kinabukasan. Kaya Panginoon, ikaw ang tumulong Lord sa mga tao na ihirapan ngayon. Palakasin niyo po ang kanilang mga pananampalataya sa iyo. Ikaw Panginoon magbigay sa kanila ng lakas para tumawag sa iyo ng buong puso at buong kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, muli po, maraming salamat po sa araw na ito, sa pakikinig po kay Brad Jeff, sa kanyang
guidance po sa aming lahat. Salamat po sa kanyang paghango ng magandang balita mula po sa banal na aklat. Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff. Bless his mission. Alagaan niyo po ang kanyang kalusugan higit sa lahat. Lord, salamat po muli sa araw na ito. We pray, Lord, for serenity. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Serenity. Okay, so Brad, Monday ang ating anong say mo, Brad? Dahil mukhang dumagsa ang mga sumulat sa iyo at humihingi ng guidance, lalo na nga ang iba ay may kaugnayan sa season ngayon, no? Merong mga sumulat, napakaganda ng isang sulat na akin nabasa. Ang kanyang tema ay kinamumuhian ko ang Pasko. Yun ang gusto niyang iparating sa iyo. Kung bakit kinamumuhian ang Pasko, opo, yan pong ating malalaman on Monday at hingi siyang guidance kay Pastor Jeff. Kuya Brad Jeff. Okay, Brad. Hindi Manong. O, di pwede natin baguhin. Manong Brad Jeff. Manong Brad Jeff. Oo. Pero may Yung mga... iba naman siya, Oh. yung iba parang follow-up question dun sa mga na-address natin. Katulad nung forgiveness tayo last Thursday. Yes. May mga situational siyang tanong. Pastor, kung kasama ko sa bahay, paano ko nang hindi siya makikita? Yung mga ganon. Magkasama mo na, tas ayaw mo makita. Mahirap yun ah. Sabi ko parang mahirap nga. yun. Oo. Pero ito inaabangan din ng mga kapatid natin kasi totoo to sinasabi ni Manong Jeff. Hindi lahat happy ang feeling pagka ganitong season. Maganda yung kanyang nabasa ko yung Pagandang letter yan kung sakali. kinamumuhian ko ang Pasko. Naku po, bakit kaya? Opo. Yan ang Okay. kailangan malaman natin sa Lunes. Pero si Ray Agustin na nakikinig ngayon sa atin, birthday niya sa Sunday. Uy! Alright, December 15 ang kanyang kaarawan. Sir Ray Agustin, happy birthday po. Siya po ay 60 years old na. Ayan, so... Sabi niya sama mo na daw siya sa listahan. Okay, sige. Kasi ito ay lagi nagko-comment sa YouTube natin. Every single day nakatutok po yan. Salamat po ng marami. Siya po ay senior na. December 15, happy birthday po, sir. Okay, so Brad Jeff. Manong Ted, ito pa isa nakikinig. Si Manong dito, Manong RD Abelio at ang kanyang anak na si Lexi. Thank you for listening. Manong ko rin niya. Manong RD, thank you for listening. Salamat na marami. Okay, Brad, so have a good weekend. I'm sure marami kang mga service na gagawin ngayong weekend and definitely ang lahat naman ng nakikinig sa iyong mga mensahe ay nabibigyan po ng guidance. And to God be all the glory indeed. Thank you, Brad. Sige, Brad Ted, magkita-kita po tayo alas 4 bukas sa Revealed City Church, YouTube at Facebook po yan. 4 p.m. po ting Sabado at 10 a.m. tuwing Linggo sa Fairmont Hotel in Makati. Live na live po tayo doon. Magkita-kita tayo ng live. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, Manong Ted. Salamat, Kuya Brad. Thank you so much.